Magandang araw sa atin lahat, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan sa abroad. Kumusta po kayo lahat? Magbigay lang tayo ng opinion ngayon tungkol sa usaping ICC pa rin. Ito kasi ngayon ang trending hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dati kasi itong ICC maganda naman ang layunin dito dahil nga yung mga inaapi sa iba't ibang bansa pinagtanggol nila. Ang problema lang kasi dito, katagalan nakakaroon siya ng bias. Masasabi natin bias kasi ihalimbawa natin kay President Duterte. Hindi naman natin sinasabi na walang ginawang hindi maganda si dating President Duterte. Pero dapat sana kasi nililitis muna dito sa Pilipinas bago dinala naman doon sa daig. Ang problema dito ngayon kasi tinanggap nila yung reklamo doon sa kanila na hindi naman natin alam kung yung mga dokumento, mga pinagtagpi-tagpi pala yun dahil hindi naman natin napatunayan dito sa bansa natin. So, ito, hindi lang ito kasi para kay dating President Duterte. Maaari din kasi itong mangyayari sa ibang mga politicians sa iba't ibang bansa. Na halimbawa, nakaupo sila ngayon, tapos sa pagdating ng panahon na bumaba na sila sa posisyon nila, tapos may influensya pa rin. So, ang gagawin ng kalaban dito, magtagpi-tagpi ng mga mga kumbaga ito yung mga kasalanan mo, no, ikaw pang nakaupo o dadalhin sa ICC. Tapos probahan naman ito ng ICC na hindi mo lang mag-imbestiga doon ng maayos sa bansang pinanggalingan. So ang ginawa ng presidente ng Amerika, ang nangyari kay dating President Duterte mangyari din sa kanila. Kaya ang ginawa ngayon, habang hindi pa to masyadong umusubong itong ICC na to, ang ginawa niya, binigyan ng mga sanksyon, hindi lang dito hindi lang yung mga judges ng ICC ang na-sanction dito, pati yung mga pamilya dito naapektuhan na rin. So, dito, hindi naman pwede. Diba, isang bangko ka, nag-negosyo ka, itaya mo ba yung negosyo mo dahil lang sa ICC? Pati yung mga bansa dito sumusuporta sa ICC, talaga nag-iingat na rin. Kasi itong ICC naman to, may mga sponsor to sa iba't ibang bansa. Kaya ngayon ang nangyayari ngayon dito, marami na nag-withdraw. Kasi nakita nila na hindi na maganda yung pagpatakbo katagalan. Nagiging bias na sila at pinasok na rin politika. Dahil ang ibang mga dito kasi ang ibang mga politician naman dito na walang hindi mananalo sa kung saan bansa pinanggalingan, ang gagawin nila, magtagpi-tagpi ng mga akusasyon. Para sa ganun pala, masira naman yung katayuan ng isang politiko. So, ito sana, hindi sana to ginawa ng ICC. Dapat inaaral nila. Dapat, muna, may mga pinahawakan sila na kung saan bansa pinanggalingan dito, napatunayan ito ng kasala, bago nila tinanggap. Pero ang nangyari kasi dito is naging bias sila. So, ang nangyari tuloy ngayon, naging sanction kayo. Ano pa dito? Kinalaban pati Russia, sinampahan nyo na reklamo. So, ang Russia naman, superpower din yun sa buong mundo. So, paano ngayon yan? Pag na kayo, na-wanted na kayo sa Russia, yung mga ilan sa inyo dyan na nahatulan na sa Russia. Ano ngayon, pag dinusob kayo ng mga kinukulan ng Russia dyan, wala pa naman kayo sarili mga sundalo at sa mga kapulisan. So, ito sana nangyari sa inyo, maging aral naman ito sa lahat na tayo, hindi ibig sabihin na powerful tayo, tuloy-tuloy na. Darating din na yung mga inaapi ninyo, siyempre mga naging nagpis ng mga mahal sa buhay noon. Paano na yung karma? Ito na nangyari sa inyo ngayon. So maging aral sana to lahat, hindi lang sa ICC, hindi pati sa lahat ng mga politician na sila ang nakaupo. Huwag nilang isipin na habang buhay diyan sila nakaupo sila. Pagdating ng panahon na sila naman ang bumaba, ano naman kung mangyari naman sa inyo ito. So, sa atin, opinion lang ito bilang simpleng mamayan. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. God bless.